Hello! Magandang hapon sa inyong lahat. 'Di ba? Pahabol lang naman ito. So bago tayo doon sa main topic, yung kay Paulo Duterte, mga kababayan ko. Meron nag-surface na video. Ito ay anggulo ni Boss Carl. Si Boss Carl ay yung kasama ni Ma'am Yana doon sa nangyaring confrontation, 'di ba? So, itong taong to ay binidyo din pala yung nangyayari. So, parang, ano ba to, balak nyo talagang gawing content. Sana nung time na yon, chinap nyo na yung part na yon at nag-move on na kayo pare-parehas. Total feeling ko kasi, itong si Mang Jimmy at si Yana ay hindi na magkikita habang buhay. 'Di ba? Nagkaroon lang ng no, nag-viral na yung video. Now, si Boss Carl kagabi nag-ano siya, nag-post siya ng video. Panoorin natin tong video na pinost ni Boss Carl. Ito yun, no. Si Boss Carl yung kasama niya na lalaki na nag-a-apologize si Yana yung kahapon. Play natin. Tell me, bakit nga ba? Pasensya na. Ay, ingat ha. Ayoko ng abala. We're here to enjoy. We're here to have fun. Di kailangan magyabang. Ride your pace. Gets? Sir. Baba mo yung emosyon ha. Ayoko man makisawsaw pero sadyang nandyan na talaga yung sitwasyon. Usapan kasi namin ni Yana was after ng upload ng apology niya, delete niya na yung video nung road rage niya. Tapos, just let people see the public apology then delete everything na regarding Zambales or whatever na tungkol dyan sa mga issue niya na yan. Pero nakakalungkot lang kasi May 2, alauna na ng tanghali. Naka-up pa yan. Nagawa ko na yung lahat ng kaya kong gawin. Ako, dinidistansya niya na rin yung sarili niya, no? Dinidistansya niya rin yung... Hindi, yung pag-delete kasi ng video, hindi niya naman power yun eh. 'Di ba? Doon pa rin sa may-ari ng channel yung decision yun. Kaya, kung meron man na dapat talagang sisino, hindi ito, kundi si Ma'am Yana na. Pero dinidistansya niya na yung sarili niya, no? Para lang hoping at least bumaba man lang yung tension. Kasi Totoo naman, dapat dinidelete na talaga yon. Although na marami na naka-screenshot, marami nang naka-capture. Para sana pag tiningnan yung profile or yung page niya sa FB, wala na yon. 'Di ba? Nandun pa rin eh. So yung kumakalat na na convo, may kumakalat kasing convo eh. Ako ayokong ano ko to doon sa video kanina, doon sa pinakahuli. May kumakalat kasing convo doon na di umano parang nanghihinayang siyang i-delete kasi kumikita yung video. Tingnan natin ha. I don't know if legitimate yung yung video na yon. Nangyari ba yung conversation na yon before or bago bago mangyari yung pumutok yung incident, yung bago siya mag-sorry. Sana ba yon? Ito yun pakita ko sa inyo. Ini-screenshot ito, shout out kay Sir. May nagpapa-shoutout nga pala sa akin, nakakalimutan ko yung name. Sorry sir ah. Sino ba yon? Kalimutan ko na yung nagpapa-shoutout sa akin. Manggagamot din yun eh. Sino ba yun? Si Sir John 3 verse 3. Sorry sir ah, kung ito kasi yon yung kumakalat na convo. I don't know yung sa authenticity nito, no? Kasi minsan kasi pag hindi nanggagaling do sa mismong source, it's either peke or inimbento lang. 'Di ba? Yung persona non grata niya nga hindi nga ma-verify kung totoo 'yun o hindi eh. Pag may pag may issue na sumusulpot, biglang may mga peking ginagawa para maging exclusive lang. Pero ito hindi ko alam kung totoo to. Kasi nung time na to, 'di ba ito yung usapan nila. Sis, hey, good eve, Yans. Sino yung
Yana, Yans. Hindi mo i-delete yung video ng road rage. Hello me, nope, sayang earnings sa $600 plus din yan, 'di ba? Tapos yung ano niya daw, yung picture niya na pinopost niya doon sa basher, $400 din daw ang kinikita. So, iniisip ko, pwedeng totoo eh. Pero nakikita ko yung follower niya dito 287 pa lang. Nung sumiklab ba yung kasi nasa 300 plus na ngayon, 'di ba? Nung sumiklab ba yung sa road rage niya, 287 pa lang. Hindi natin alam, hindi natin ma-backtrack eh. Pero kung totoo man itong convo na to, napaka greedy naman nito. 'Di ba? Napaka-greedy naman ito na patuloy mo pang na alam mong yung ginawa mo na yun ay pagkakamali. Well, depende pa rin sa kung paano niya anuhin yan di ba? Kung paano niya i-justify yan, yung ginagawa niya na yan. Siguro sasabihin niya, nangyari na kasi yun kaya iniwan ko na yun dun sa di ba? Pero mas maganda sana i-delete niya na lang. Para dito na naman uli papasok yung sincerity nung pagsusori niya. 'Di ba? Ngayon, kung na-feel ni Mang Jimmy na hindi sincere yung sorry niya, dahil hindi dinidelete yung video, di tuloy yung kaso. 'Di ba? Anyway, kahit pa sincere naman ang apology nun, siguro tutuloy pa rin yung kaso eh. So wala pa rin. So pagpatuloy natin tong kay Boss Carl. Sa totoo lang, kaya kami namundok. Kasi payapa Yun lang yung gusto namin. Payapang buhay, nag-e-enjoy, alis sa toxicity ng mundo. Yun yung mga rason bakit kami namumundok. Ngayon, explain ko na lahat from the very beginning ng Zambales trip namin. So, nagkaroon ng event si Rendon, which is yung motivated na ride papuntang Cotto Mines. Dumaming influencers sa sasama and kasama kami doon, na-invite kami. Na-invite din si Yana, si Yang, si Madam Blight, mga newfound friends namin nandun, sila Bay, sila Yuri, si Ali, JB. Ang dami na na-invite, sobrang dami na-invite. Na to the point na since magkakakilala naman kami, Yana and Yang, sabay-sabay na kami pumunta doon. Una sa lahat kasi naka-dirt bike si Yang, sampa ng pick up namin yung dirt bike niya. Pangalawa, walang motor na pwede off-road si Yana. So, pinahiram ko ng motorsiklo. Kasi dami naman naming motor and gusto ko ma-experience niya yung sarap ng buhay na walang tensyon. Kumbaga ako, pare, gusto kong i-share yung sarap ng buhay na walang kaaway. Yun talaga. Yun. Kaya nung sinabi niya wala siyang motor na gagamitin, pinahiram ko. Sinampa din namin ulit sa pick-up, 3 dirt bike yung dala namin. Naku, hindi pala sa kanya yun, di ba? Di yung rehistro nun. Sa'yo. And going to Cotto Mines. All throughout Cotto Mines, everything was good. We all had fun. We shared stories. Tapos, yung mga picture na kumakalat regarding kaya matibay si Yana kasi kasama si Sen JV. Totally different scenario, situation, and totally different event and days yun. Nasa Zambales kami for Inaano na nila, hinihiwalay na nila si Sir JBS to, hinihiwalay nila. Na-drag kasi yung pangalan ng senador. Kasi naman. Yan ang problem kasi. Ito yung mahalaga pagka may ginawa kang katarantaduhan. Lahat ng mga nasa paligid mo damay. 'Di ba? Ito yung sinasabi ko. Na kahit walang kinalaman, basta napadikit sa'yo, damay. Pag may ginawa kang kagaguhan. Una, pumunta ng Cotto Mines kasi for the event. Pangalawa, pumunta ng Mapanwepe kasi tagal ko nang gustong pumunta doon na wala lang timing. Long story short, this was the perfect time. Cotto Mines, Rendon, Sen JV, and all of the other influencers that were present there all had fun, no tension, walang toxicity. The next day, nag-camp kaming lahat. Actually, pare, first time ko nakita nag-camp si Sen JV and
hands down. He was there. He had fun with us and we had fun with him. Everybody took a separate route. Sila may different na. Kami bound for Mapanuepe. Gusto ko lang linawin, ako na ang lilinaw. Di namin kasama si Senator J.V. Ejercito at si Rendon. And kung kasama man namin siya, definitely mas mag-iingat ako eh. Ayoko ng tensyon at lalong-lalo na kung may kasama kang senador, bakit ka gagawa ng kalokohan, di ba? Long story short, wala kaming kasama na may pangil, na may baker. Simpleng rota lang yun, pare. Gusto lang namin mag-enjoy dun. Now, ng dirt bikes sa lahar, or sa loose na sand, you need to build up speed in order for you to ride safely. For balance, andyan lahat yan. So, kailangan mo ng konting speed. Konting speed lang. Hindi mo kailangan magmatuli ng rat-rat. Absolutely most certain part of riding in sand or lahar is you need speed para makabalance ka. So, pinauna namin sila. Nauna na sila. Kami, 3 kaming sasakyan, nahuli kami. Lahat kami 4x4 naman. Kaya medyo kaya naman, kaya yung rota. All throughout this time, nag-enjoy kami sa kotse. Pagdating namin doon sa bridge, kasi hindi alam ng mga boys ko. So ang nagmomotor ay si Richard, si Von, tapos si Yana. So 3 silang nakamotor, 3 kaming SUV, going to Mapanuepe. Pinauna na namin. Nung nakita kami, kinausap ako agad ni Richard na road rage siya na. Ano nga akong ginawa? Hindi ko naintindihan kung anong ginawa basta nagkasalubong. Ang ginawa mo? Pinigil ko na. Siya po yung makita nyo sa video na naka-green helmet na umawat. Pinigil na niya. So ano nangyari? Umalis na. Nag-sorry ka? Oo. Okay, good. Pasensya na ho. Hey, boss. Pasensya na, bossing. Ikaw ang wag ganon. You use your side mirror. Pasensya na po. Matapang kasi talaga eh, no? Pasensya na po. Kala nyo naman sarili nyo yung daan. Pasensya na po, bossing. Sorry po. Sorry po. Wise ka. Yun lang naman na importante. Sorry tayo kagad. Walang maaabala. That's it. Tsaka hindi mo kasi teritoryo yun. Di ba? Hindi mo teritoryo yun. Lalo na parang yung lugar pa eh, parang liblib. Hindi ba nag-iisip itong Yana na to? Na pwede silang yariin doon. Paano kung, let's say, hindi naman sa pag-ano, no? Itong ano na to eh, miyembro ng parang gangster doon sa lugar na yon. Pag hinila kayo dyan sa lugar na yan na hindi nyo teritoryo, hindi kayo matatagpuan dyan eh. Lalo na pag yung lugar na ganyan, na parang nasa middle of nowhere yata kayo. Minsan ang kaangasan din nilalagay din dapat sa lugar, ano? Inaalala mo din dapat yung safety mo. Pasalamat kayo, hindi tong Sorry po. nakasalubong nyo. 'Di ba? Paano kung yan ay yun, katulad ng sinabi ko, ano, gangster diyan or miyembro ng kung ano diyan. 'Di ba? Wag naman sana paano kung lahat kayo diyan ay pinagbabarel tapos ikaw Yana ni rape ka diyan. May magagawa ka? Yung kaangasan mo? Sometimes, no, wag sa akin ulit magagalit ang mga babae. Mga babae kasi ganyan kadalasan na mentality eh. Yung bang, hindi naman lahat, no? Pero kadalasan kasi, yun bang mentality nyo na ano, na alam nyo hindi kayo papatulan. Hindi kayo aanuhin. Hindi kayo parang ang iniisip nyo lagi lang kayong palalampasin. 'Di ba? Hindi maganda. Kumbaga kasi 'di ba most of you advocate ng gender equality eh, 'di ba? Gusto nyo, 'di ba? Kalimitan yung mga sa inyo pinapagpalagay nyo na kung anong kayang gawin ng mga lalaki kaya rin namin gawin. 'Di ba? Pero pagka mga ganito na gagawin yung sangkalan yung pagkababae nyo, pagka let's say nagit-git kayo or kung ano man yung nagawa sa inyo, matuto din kayo na na magbalanse din. Hindi naman kabawasan ng ano nyo yun eh, ng pagkatao nyo yung, let's say sabihin na natin na kasalanan nito, no, netong pick-up truck. Unang-unang iisipin mo yung hindi nyo teritoryo. 'Di ba? Ano lang yan, unang-una hindi ka naman na disgrasya. 'Di ba? Maybe hindi mo mapigilan nag-fuck you ka. Tapos yung pagbaba, sorry sir na ano lang talaga kasi ako. Nabigla din kasi ako dahil
kamuntikan na rin ako eh. Pero sana okay na tayo. Yung mga ganun man lang, or gamitin mo katulad ng sinabi ko una reaction video ko, gamitin mo yung pagkaganda mo sa sorry, yun lang bingin mo ng konti, 'di ba? Na ano lang po talaga ako, nabigla lang ako. Kasi naiintindihan ko din naman na pagka nagkagit-gitan sometimes hindi mo naman talaga mapigilan yung init ng ulo. Pero pag nag-sink in na sa'yo lahat na po hindi namin teritoryo to, hindi ikaw na yung gumawa ng move para maayos. 'Di ba? Sometimes alam din natin yung kung paano tayo na mismo iiwas sa gulo. Ano ba yung pinaghuhugutan niya ng tapang dahil marami kayo? Yun ba yun? Ano gagawin nyo dyan? Bubugbugin nyo? Sa bagay, sinabi mo pa sapakin natin. Akala mo, no? Akala mo siya yung sasapak ba't kaya mo sapakin yan? O magpapatulong ka rin lang? Ayos ka. Yun lang naman na importante. Sorry tayo kagad, walang maaabala. Hindi hindi nag-sorry agad Pinatagal niya pa na anong tawag ito, sumagot-sagot pa siya sa mga basher, 'di ba? Yung sinabi niya na walang common sense daw, bla 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 ganon, 'di ba? Yun pa yung sinasabi niya Nanggaling na kami sa buhay ng toxic, sa buhay ng laging galit. Hindi ko gustong balikan yun. At napakasarap ng buhay ng walang tensyon, walang kaaway. Sinasabi ko sa kanila yan paghihiwalay sila sa akin. Maraming beses yan pagkahihiwalay sila sa akin. Tol, walang mayabang, walang makikipag-away. Hindi tayo magpo-provoke, de-escalate. Yan ang lagi kong bilin kahit panoorin nyo lahat ng vlogs ko. Lalong-lalo na sa YT. Kasi nandun yung mga buong videos. Oy, Bon, Justin! Oy, pakabait kayo ha! Pakabait kayo ha! Huwag kayong kupal dyan ha! Tol, pag may mga kasama kayo dyan, ayoko nang bubulastog kayo ha! Baka bubulastogin nyo yung mga tao dyan ha! Magpakabait kayo ha! Ayoko nang nagsisimula ng away ha! Hindi magalang kayo dyan ha! Pakabait kayo dyan ha, boys! Ay, ingat ha! Nagdidistansya na siya, no? Parang this video showing na, si Yana lang yun. Ako kasi, mabait ako para kasing hindi na nag-e-effect yung pagtatanggol. Kasi siya nadadamay na rin siya sa bashing. Ayoko nang abala. We're here to enjoy. We're here to have fun. Di kailangan magyabang. Ride your pace. Gets? Sir. Baba mo yung Ang problem kasi dyan, sir, hindi kasama si Ma'am Yana sa sinasabihan mo dyan 'Di ba? Yung mga tao emosyon lang. ha. Kaya never kaming nanggulo sa bundok. Dumating kami sa Mapanuepe. Akala ko okay na lahat. Walang signal. Enjoy nature. Hindi ko alam, mamaya-maya nag-i-edit to si Yana. Pinakita sa akin yung video. Sabi ko agad, kung ako yan, hindi ko na i-upload yan. Unang-una sa lahat, dahil tayo dito. Pangalawa, Yun! ako yun Hindi ako magmamalinis. I had a few bad days before. Pero yun nga sabi ko, hindi na ako yan. Galing na ako dyan. Kung ako ang tatanungin mo, hindi ko upload yan. Pero kuya, kaya ko naman Sabi ko, kung kaya mo yung bash niyan, then so be it. That's you. Nakahanap ng Starlink ang mga sangkatauhang kasama ko na nabwisit ako bakit may Starlink doon. Na-upload. Ako, hindi ako kumuha ng whatever, ganyan. Hanggang maya-maya, isa sa mga kasama namin na hindi ko nababanggitin kasi hindi sila sanay sa buhay social media. BK, nakita mo to? Pinakita sa akin. Diyos ko po. Ito na yung sinasabi ko. So, nagsimula na doon. Tanong sa akin, si Yana, what to do. Kasama namin yung tao Never ako nang iwan. Kung tama tayo, tama tayo. Pero mali mali. Isip ako, tagal ako mag-isip pare. Ang hirap nung ganyang sitwasyon Sabi ko, delete mo na yan. O pagka social media influencer ka talaga. Kasi, 'di ba, maraming sumusunod sa iyo tapos hindi lang naman lahat ng sumusunod sa iyo ay gusto ka. 'Di ba? Kadalasan yung mga sumusunod sa iyo, baka mas marami pa diyan yung naiinggit sa iyo or inaabangan na magkamali ka. Wala Tapos yun ang binigay mo. 'Di ba? Binigyan mo sila ng pagkakataon na maano ka. Mahanapan ka ng hindi maganda. Di yan. Di ba? Magana pa din. So, sige, buhay mo yan. Ako, parang nasa Mapanuepe na ako. Enjoying ko yun. Pagbaba, boom, nagulat ako tol. Sabog yung
sabog na sabog na. So medyo dito na nagsisink in kay Yana. She's at fault. Lumapit sa akin yung bata. Sabi niya, kuya, ano ba yung pwedeng gawin? Sabi ko, hingi tayo ng sorry. Personal. Nanginginig yung bata sa takot. May habang pa kasi eh. Ewan ko ba? Tapos nag-threaten pa siya ng demanda dun sa isang dun sa isang nag-post, di ba? Basta mayabang siya, sinasagot-sagot niya pa yung mga basher. Isa ko na, pinagalitan. Kasi yan yung perfect time eh. Yun yung perfect time pag natatanggap na ng isang tao yung mali niya. Pasok mo yung lesson sa utak niya. Kasi habang mataas yung pride, mataas yung ego, para ka lang nakipag-usap sa lasing. Walang mapapakinggan niya. Correct! To the time, magsusorry na. Sige, puntahan natin. Kaya yung pride talaga na yan eh. Di Tayo ba? ng tropa, pwede tayong tulungan na makikita si Kuya Jimmy. Kuya, hindi ko kaya. So kaya ako nandun sa vlog. Nanginginig na siya. Kasi yung galit ng mundo, tapos yung galit ko, nanginginig na siya. Yung sinasabi niyong scripted, yung pag-iyak niya, umiyak talaga yun. So ako na nag-video, so on so forth. Ako nag-explain. My intentions were just to ask for apology. Kasi mali eh. We will ask for apology. Consequences after, kung magkakaso sila, kung magano, whatever, nasa sa kanila na yon. They have all the right. Kung masampal ka dyan, tanggapin mo. Kung murahin ka dyan, tanggapin mo. Kung pagsisigawan ka ng buong barangay nila, tanggapin mo. Tayo manghihingi lang ng sorry. So I was there para samahan siya kasi natatakot siya. And believe me when I tell you na natatakot siya. Nandito na, hindi mo na ma-rewind yan. Harapin mo at sayawan mo yung pinlay mo na musiko. So that Syempre, iniwan ka na rin ni Sir JB Ejercito eh. That was the only reason kung bakit nandun ako sa video na humaharap sa inyo. Hindi na kaya nung bata humingi sa akin ng tulong, hindi ko iiwan yan. Kasi galing Eh kuya naman kasi, naka-backless pa rin. Hindi mo lang nagsuot ng damit na na ako dun sa point na walang tumutulong eh. Ayoko nung ganung pakiramdam. Buti na lang tol, nandyan ang Diyos. God help me through those times. Hindi ko lang maintindihan ngayon, bakit yung intention na yun? Ako pa yung mali. Kung mamasamain nyo yun, that's you. Okay, hindi ko kayo makokontrol doon. Pero ginagawa ko tong side of the story ko kasi hanggang ngayon, naka-up yung mga video. I gave all my best. Ang tanging hiling ko lang, burahin lahat ng tungkol sa Zambales. Nang matapos na, hindi magda-die down yung issue, pero yung sa atin nagawa. Ito ha, sinasabi kasi ni kuya na bakit siya pa daw nadamay din. Kasi kuya, ito ha, kung ako lang ang medyo ang dating kasi sa tao na ipalan sa'yo eh. Sa totoo lang. Kasi ikaw mismo yung nagva-vlog nung time na yun eh. Kung yan ay sasamahan mo para mag-sorry, dapat hindi mo na pinakita yung mukha mo doon. 'Di ba? Parang si Ma'am Yana lang yung nandoon dapat. Yes, naiintindihan ko naman na kailangan kasama ka. Dahil syempre mahina nga loob ng tao, 'di ba? Natatakot. Pero dapat hindi ka na display do sa video. Kasi parang ang dating kasi noon sa tao, parang hindi nyo talaga tinuturo ang maglakad ng sarili niya eh. 'Di ba? Ako nung una, sinabi ko sige kasi nga nahihirapan, pero na-realize ko nung bandang huli, kung tutulungan nyo, siguro pwede naman yon. Kaya lang hindi ka na dapat umepal-epal dun sa video ni Ma'am Yana. Ako hindi kita kilala. Nung lumabas ka sa channel ni Ma'am Yana, nakilala na kita. Kaya lang for all the wrong reason. 'Di ba? Hindi ko na yung Boss Carl, although na million ang followers nito eh. Hindi ko naman talaga siya kilala. Yun nga until na na lumabas siya sa video ni Ma'am Yana. Doon sa doon sa senaryo pa na hindi pa kaaya-aya, 'di ba? Ano natin yung hanggang Sana siya na lang yung vinidyohan. Although nagsasalita ka doon sa background pinakita. I don't know kung ano reason mo noon, but kailangan pinagsabihan namin si Yana. Parang doon pa lang kasi nag-i-start ka na i-separate mo yung sarili mo sa kanya. Na parang ang dating oy, wala kaming kasalanan sinabihan na namin to. Parang ganon. Pero dapat si Ma'am Yana lang yun nandun sa video dapat. Kahit nasamahan nyo.
Kumbaga yun na yun eh. Yun na yung dulo ng kaya nating gawin. Ask for apology and delete everything. Ngayon yung mga gagawin nila, kung hindi tayo patawarin, right nila yon. Kung magkaso sila, right nila yon. Kung murahin ka nila, right nila yon. Sila yung naabala eh. Hanggang ngayon, tol. Kaya napipikon na ako. Yan o, 138 up pa din yung video. Ngayon, nagmumukha akong konsentidor. At lagi kong sinasabi, hindi tayo nangungonsinti ng mali. Eh kasi naman nagpakita ka pa dun nga, doon sa video. Kaya ikaw talagang pagbibintangan na konsentidor. Diba? Kaya eto, hanggang dito lang po ako. Ito na yung makakaya ko. At kung ano man moving forward, ang mga gagawing desisyon ni Yana ay sa kanya na po yun. All I can do is up to here. Nagawa ko na lahat. Ito na yung dulo ng bridge ko. Baka doon din siya kukuha ng pambayad kasi sa abogado pag tumuloy ang kaso. Kung may pumasok sa mga tinuro ko sa kanya, hanggang dito lang yung kaya ko. Kung mamasamain nyo po yung pagtulong ko sa isang tao na lumapit sa akin, then okay lang po. Pasensya na. Yun kasi ako eh. At ito yung pangangatawanan ko na hindi ko ipagdadamot sa ibang tao. So yun lang. Sana kita-kita tayo ulit sa bundok. Napakasarap ng pakiramdam doon. As in, ito yung mga bagay na iniiwasan namin na wala sa bundok. Sobrang sarap ng pakiramdam. Sobrang sarap makipagkwentuhan sa mga lokal. Sobrang sarap makipaglaro sa mga bata doon. Kung ano yung iniiwasan namin, yun pa yung nangyayari. Pero siguro lesson din sa akin to. Sana lang naintindihan nyo kung bakit nandun ako. I was never chasing for clout. Never ko intention na pambastos ng tao. Well, in fact, gusto nga namin what is to de-escalate and somehow ease the tension. Hindi ko alam paano tapusin to, pare. But that's it. Thank you. Umabot kayo dito. Ingat lagi. God bless. You tell me. Yun nga ang problem eh. Dapat kasi nagpakita ka kasi doon sa video. Anyway, ano masasabi nyo doon ano? Comment na lang po sa baba. Diba? Bukas na lang yung kay Paulo Duterte ha. Promise bukas. Magre-record uli ako after nito, bukas na lang yun. Anyway, yan lang po muna mapag-usapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.